Ang USS Carl Vinson, isang US Navy Nimitz-class nuclear-powered aircraft carrier ay nasa West Philippine Sea para sa isang routine at normal operations bilang bahagi ng commitment ng Amerika para sa isang mapayapang paglalayag lalo na sa mga pang-aabuso sa mga fishing at commercial vessels ng iba't ibang bansa at maging kapitbahay ng komunistang bansa na China. Ayon sa US Pacific Command, ang punong barko ng Carrier Strikes Group 1 ay nagsasagawa ng mga regular na operation sa US 7th Fleet Area of Operations, partikular na sa kabaan ng South China Sea. Ang isang opisyal na larawan na naipopost sa website ng US Pacific Fleet ay nagpapakita kung paano naobserbahan ng mga mandaragat ang isang F-18 Super Hornet na nakatalaga sa Stingers ng Strike Fighter Squadron 113 na lumipad mula sa flight deck ng carrier noong Miyerkules. Hindi ito isang normal routine para sa isang operasyon dahil kargado ito ng mga missiles at flares upang protektahan ito sa mga banta na mangyayaring pangaharas ng otoritaryan na bansa na ang tinutukoy ng karamihan ay ang bansang China. Ang Armed Forces of the Philippines ay hindi pa tumutugon sa kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa presensya ng US Navy vessel sa West Philippine Sea. Iniulat ilang araw matapos makita ang pinakamalaking Coast Guard vessel ng China na kilala bilang monster ship nito sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Noong nakaraang taon, nagsagawa ang Philippine Navy ng ilang multilateral maritime cooperative activities kasama ang US at iba pang kaalyadong bansa sa West Philippine Sea. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea sa kabila ng 2016 Arbitral Award na nagpapawalang bisa sa buong claim nito at sa kabila ng paulit-ulit na panawagan mula sa iba't ibang bansa na itigil na nito ang panggigipit sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa riyon. Ang hepe ng AFP na si General Romeo Browner Jr. sa kanyang talumpati sa ika-89 na anibersaryo ng AFP noong nakarang buwan ay nagsabi ng militar ay walang takot na igiit ang ating soberanya sa tulong ng mga kaalyado nating bansa. Samantala, inakusahan ni Philippine Coast Guard Commodore na si J. Tariela ang China na tinatawag niya na trumpeting self-serving interpretation of international law. Ang pambansang payagan sa wikang English ng China na Global Times ay naglathala ng isang artikulo noong January 6 na nagpapapanatili na ang China ay ang tunay na may karapatan sa soberanya sa teritorial na tubig at mga nakapaligid na lugar ng Wangyandao, ang pangalan ng Beijing para sa Panatag Shoal. Binalaan din ni Mao Ning ang US at ang Pilipinas na alisin na nito sa loob ng kanilang 10-dash line ang Carrier Strikes Group nito dahil kung hindi, gagawa sila ng paraan para mapalis ito ng perasahan kung kinakailangan. Dahil sa ginagawa di umano ng US at ng Pilipinas, nagpapakita raw mga ito ng mga rason at taguudok ng isang digmaan laban sa kanila. Wala pa naging tugon ang pamunuan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas tungkol sa naging payag ito ng China. Pero ayon sa DND, sa pagpasok ng pwersa ng US sa West Philippine Sea, walang nilalabag na batas ang mga ito dahil pinapanatili lamang ng mga ito ang freedom of navigation at ang paintulot ng Pilipinas na magpatrolya sa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas.